Hello, Hans Marcon Marites reporting. Gusto kong pag-usapan itong issue na nag-trending tungkol sa posts ng DLSU at PUP Facebook pages. Masyado bang matapobre ang opinion nitong DLSU Facebook page? Ano ang mga stereotypes na madalas nating ina-associate sa mga burgis o mayaman? Masyado bang matapobre ang resback ng DLSU Freedom Wall? Elitista ba ang mga Lasallian? Sasagutin natin yan lahat dito sa video. Pero bago tayo magsimula, mag-like, subscribe kayo at i-click nyo yung notification bell para masabayan nyo ang mga bago kong videos. So first, i-explain ko muna sa inyo ang college ranking culture dito sa Metro Manila. Kasi kung hindi kayo aware, hindi nyo maintindihan yung joke. By the way, shout out TIPQC, doon ako nag-aral ng ilang taon. Pero wala siyang kinalaman dito. Anyway, ang mga major schools tulad ng LaSalle, UP, Ateneo, may mga stereotypes sila, yung mga estudyante nila na puro sila mayaman, puro sila nagmamarunong dahil nanggaling sila sa ganitong school, etc. Ngayon, contrast naman sa PUP na free admission siya dahil state university, kaya doon nag-aral yung mga students na walang backer. No offense. Ngayon, kung hindi nyo alam, at least ngayon alam nyo na. Kaya tignan natin yung meme at yung response ni DLSU Freedom Wall. DLSU, of course we can cross the road without Kuya Guard. PUP, we're PUPians, of course we can cross the railroad kahit nandyan na yung PNR. So, obviously, may contrast dito na gustong i-point out. Yung mga taga-Lasal, takot silang tumawid. Subalit yung mga taga-PUP, kahit may chance silang masagasaan ng tren at mamatay, okay lang sa kanila. So, pinagtitripan ng PUP memes ang pagiging sheltered umano ng mga taga-Lasal na takot silang tumawid sa kalsada. Ngayon, ang resback naman ng DLSU Freedom Wall ay sabihin na nagpapameme ang mga future employees natin dahil iniisip nila na dahil galing sila sa major school, mas marami silang opportunity na pwedeng makuha para kumita. Totoo ba yan? Siguro. Pero sa social media, nagkaroon ng discussion ng mga netizens sa mga karaniwang stereotypes ng DLSU at yung estudyante nila dahil sa post nitong admin ng DLSU Freedom Wall. Iniisip ng karamihan ng tao na ang mga estudyanteng galing sa Lasal o di kaya iba pang major college tulad ng UP o Ateneo ay may superiority complex dahil nanggaling sila sa isang major school. Totoo ba to sa paningin nyo? Comment kayo sa comment section kung totoo. Personally, may mga friends ako sa UP, PUP. Ano sila eh? Wala naman. Personally, na hindi ko alam sa mga friends nyo. Pero in my case, wala naman talaga. But anyway, back on topic. Nabanggit ito dahil nakita ng mga netizens ang pagiging, parang yung vibe nung post na yon ay parang matapobre. Yun sa yung comment ng DLSU Freedom Wall. Iniisip nila, ano ba ang galing mo para sabihan mo ang mga taga-PUP na magiging employees mo sila? So, ang DLSU Freedom Wall, syempre napansin nila yung yung naging bashing sa page nila, kaya nagsorry sila. Pero base sa apology na to, parang hindi nila kayang ilunok ang kanilang chicken pride. We talked to the current admin since all of us former admins still have access to the page. Essentially, she had a bad day and was just fed up with everything that is happening. Honestly, I know people will still ride on it and we'll let it be because I have learned that people will do what they want. I will take down that particular post in 11 minutes at about 1 a.m. and ignore further comments about it. I will also take over the page for the next few days. So, nabash yung post dahil walang kwenta daw yung kanilang pinakitang apology, kung matatawag pa yung apology. So, yun ang nangyari. Now, ano ang moral of the story dito? Ano ang pwede nating matutunan? Sa totoo lang, sa paningin ko, I think tama lang yung ganti ng page. Kasi yes, may pagkamatapobre siya, pero ginagamit lang nila yung mga stereotype ng pagiging elitista na madalas nilang naririnig tungkol sa kanila. I mean, hindi porket sinabi mo ay totoo, pero may sting pa rin sa mga taga-PUP. Kasi ang stereotype naman sa PUP, yung mga mahihirap na students, mahihirap lang daw nag-apply doon. Drab lang sa kanilang socioeconomic status. Ngayon, ang kanilang non-apology ay pahiwatig ng kanilang tunay na ugali at opinion tungkol sa meme na to. Kasi technical lang siya at walang sense yung apology, na gusto nilang humingi ng patawad. Ayaw lang nila na dumami yung gulo, kaya dinilit nila yung post. So, napaisip ako,
bakit pa kayo nag-sorry kung wala naman kayong intention na magpakita ng hinayang? 'Di ba? Parang, ano ba yan? Ngayon, let's go deeper. Pagdating naman sa katotohanan na parang gustong ibunyag ng DLSU Freedom Wall, sinasabi nila na dahil nasa mas maganda silang school, mas deserve nila na magkaroon ng maayos na pamumuhay. Diba? Wala akong masasabi pagdating sa deserve, pero pagdating sa kanilang acceptance rates sa trabaho, alam nyo, marami akong naririnig na istorya sa mga HR na kapag hindi ka galing sa major school or sa Big Three, itatapon nila yung resume mo. That is a very real practice sa mga yung mga higher end na jobs. Sa palagay ko kasi, kahit ang mga HR, pinaniniwalaan na nila ang mga stereotypes sa bawat college at ginamit nila yon para mag-filter out ng mga aplikante kahit wala naman siyang katotohanan o hindi naman siya nakabatse sa lehitimong empirical evidence. Ngayon, pagdating naman sa stereotypes, ang dami kong naririnig na stereotype, mga taga-Lasal, elitista at konyo, mga taga-UP, palagi nagmamurunong. Wala akong pinaniniwalaan kahit mahilig ako mag-joke gamit yung mga negative stereotypes na yon. Kasi parang lang parang madalas naririnig, so baka totoo na. But that is not the case, obviously. Pero nag-joke pa rin ako. But kahit nag-joke tayo, itong mga stereotypes na to, hindi dapat natin to isinasa puso o bibigyan ng kahulugan. Kasi, hindi naman natin pinili yung yung conditions natin. May kasabihan na we are a product of our environment. Kung ano man yung nasa paligid mo, yun ang makakabuo ng pagkatao mo. Ngayon, kung totoo man yung stereotype tungkol sa'yo na halimbawa, may pagiging matapobre ka talaga o mahilig ka magmarunong, edi baka kailangan mo nang mag-examine ng sarili mo. Now, in general, sa mga college stereotypes at kaugnay sa college, in fairness, may mga kultura naman na tinuturo ang bawat college at ito ay may epekto sa magiging ugali ng mga estudyante na nanggaling sa college na yon kapag graduate sila at nagtrabaho. That's true. Somewhat. Pero case by case basis pa rin yan sorry. Iba-iba ang pagkatao natin dito sa lipunan at iba-iba rin ang ating kilos para sabihin mo na pwede mo na silang hindi i-consider dahil lang nanggaling sila sa isang school. Ito lang ang sasabihin ko. Huwag tayong mapaniwala sa mga stereotypes. Intindihin natin bakit pinapaniwalaan yung mga stereotypes na yon para mas madali nating intindihin ang mga kapwa-tao natin at para hindi tayo mamatay sa maling akala. Hans Marcon Marites reporting, yun lang sa ngayon. Like, comment, subscribe. Anong opinion tungkol dito? Anong opinion tungkol sa DLSU, sa PUP, saan college ka nang galing? See you next time.